Topic natin ngayong umaga mga kapatid, ito po ang biblical view of Jesus' birth. Kung kailan daw talaga ipinanganak ang ating Panginoon, yan ang ating topic ngayong umaga. So, batiin muna natin ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin channel sa pag-aaral natin sa Theonomy channel sa Facebook at saka sa YouTube channel natin. Lahat ng mga past lessons natin, you can go and watch over and over again itong ating mga pinapag-aralan because we are observing the principles of the eclectic version of study of the scripture. This morning, we will start a new lesson and we will use the Issachar principle of interpreting the Bible. Dahil itong topic natin, biblical view about Jesus' birth ay kinakailangan ng mga data of na pinoprovide ng history and to be compared of course sa history ng salita ng Panginoon. So yan po ang ating topic ngayong umaga. Nawa tayo ay pagpalain ng Panginoon at mayroon tayong magandang signal. Kung maputol man yung mga nasa messenger, you can go to our YouTube channel once again and para mainyong mapanood ng buo, maintindihan itong lesson natin. So itong katanungan natin ngayong umaga na when was Jesus actually born yan makikita natin sa biblical view at sa mga secular history ay makikita po natin so sa pasimula po ay dapat nating basahin itong Luke chapter 2 verse number 13, where the Bible says, "And suddenly there was with the angel a multitude of an heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." So ito po yung group of heavenly host. Meron silang leader. Siyempre, actually, sabi dyan, there was an angel, a multitude, and a multitude of heavenly host. So, itong messenger po dito actually was Gabriel, at marami siyang kasamang heavenly host, sabi dyan. Pag lumalakad si Gabriel, hindi lang siya nag-iisa, marami siyang kasama. Dahil yung mensahe, kapag nagbigay ng mensahe ang anghel ng Panginoon, ay siguradong mangyayari yon dahil sinasamahan siya ng mga heavenly host that would implement, they will see to it that the message will be implemented and will come to be. So there was the multitude of heavenly hosts. Second reason bakit may kasamang heavenly host si Gabriel ay dahil ang mga host naman ni Satan, mga grupo ni Satan ay nag-aabang sila para pigilan yung plano ng ating Panginoon na pagbaba niya dito sa lupa. Kasi this prophecy was foretold. Okay, so yan po yung dapat nating malaman sa Luke chapter 2. So marami tayong verses na pupuntahan. Siyempre, in our study of the scripture, we do not just look at a particular verse and use our philosophy and that's it. No, we use the eclectic version of the Bible
And this at this particular time, we also observe the Issachar principle na binabanggit sa Old Testament, ano po, that was given to the nation of Israel, particularly in the book of Chronicles, ano po. So yan ang ating gagawin ngayong umaga, mga kapatid, ano po. Okay, so we will go uh, as an start. Dahil marami pong area po dito na dapat natin malaman, biblical view of the birth of the Lord Jesus Christ. Kailan ba talaga ipinanganak ang Panginoon? Ayan ay malalaman natin. Napag-aralan na ho natin ito last year. uh, we we studied this event using the course of Abijah na binabanggit, ano po, the course of Abijah na binabanggit ni Luke, ano po. So meron po tayong area. So unang area po ay yung secular history. The second area itong genealogy ng Panginoon, particularly in Matthew and in Luke. Kaya itong kanyang human side, ano po, papag-aralan natin yan. But hindi muna ngayon dahil mahabang pag-aaral po yung genealogy ng Panginoon. Maybe some other time mapapag-aralan natin, but that we will tackle that. And we will also look at ito pong plan, ano po, itong ano ito, prophecy of the coming Messiah. Malalaman na ho natin dahil yan po ay, it was not only prophesied in the prophets, but primarily it was prophesied in the Torah, in the particularly in the book of Genesis chapter 3. Ano po, makikita po natin doon. So yan ang area of study natin when we study the biblical view of the birth of the Lord Jesus Christ. Ano po? Okay, so dahil sa kapanahonan natin, tayo po ay pagdating sa ganitong panahon, mas maraming tradisyon ang pinapaniwalaan kaysa sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano po? So, we will try to study the scripture and alam na natin yung tradition natin. Meron pong edict na pinakalat noon ng Roman government, ano po. Okay? Particularly noong anong taon ito? Itong in the year 354 AD, according to history. In the year 354 AD, itong December 25 ay unang lumabas sa kalendaryo ni Philocalus. Okay? Kung hindi natin kilala mga tao na yan po ay matagal na, ano po. So, but December 25 supposed to be the birth of the Lord Jesus Christ. Meron silang, according sa history, meron silang exact date, the Friday, December 25 at 1 AD daw ang kapanganakan ng ating Panginoon, no po. So ito yung makita natin sa kasaysayan. But in the year 312 AD, nung naging emperor na si Constantine the Great, ano po, itong emperor ng Rome, ang ginawa ni Constantine ay ginawa niyang nagpalabas siya ng tinatawag ng Edict of Toleration noong 312 AD. Ang ginawa naman ni Constantine na emperor ng Rome noong 312 AD, ginawa niyang legal ang supposed to be Christianity. So ginawa niyang state religion ang Christianity. Ano po? Kung saan yan ang kanyang malaking pagkakamali, dahil in the Bible
ah, hindi dapat gawing state religion ng isang particular na religion. Ano po, magkakagulo. Ano po, okay, at yun nga nangyari, nagkagulo ang buong mundo noon. Lalo na nung pinalabas niya, ano po, itong December 25, ano po, as the birthday of the Lord Jesus Christ daw, na hindi naman, ano po. Dahil in the Bible, wala tayong mababasa sa salita ng Panginoon na ang mga propeta, ang mga patriarka, ang mga kahit ang disipulo mismo, kahit ang Panginoon, wala tayong mababasa na nag-celebrate siya ng birthday. Wala. Ano po? Okay? Wala kang mabasa sa Bible na nagse-celebrate sila ng birthday. Ano po? Ang isa lang na nag-celebrate ng birthday sa New Testament ay itong birthday ng Roman governor noon na ikinamatay ni John the Baptist. Ano po? 'Yun ang mababasa natin sa New Testament. But as a Hebrew, in Hebrew culture, sa kultura ng mga Hebreyo, ano po, ay they do not celebrate birthdays. Wala kang mababasa sa Bible yan, nagse-celebrate sila ng birthday. Ano po. On the contrary, they celebrate the death of a person. Ano po. Yung kamatayan ang kanilang sineselebrate. Kaya, once a year, sa mga Hudyo, once a year, in the month of Abib, Abib yung pangalan ng buwan sa kanila, or April or March sa atin, yun ay custom nila na they celebrate the death of a loved ones, ano po, once a year, ano po, but they do not celebrate birthdays. Okay, so maliwanag ho yan, ano, maliwanag yan, ano po. So nakita natin December 25 ay ginawang birthday daw ng Panginoon noong 354 AD, na hindi naman na mababasa sa scripture. Ano po? Bakit ginawang December 25? Kasi ang date na December 25, if you trace in history, it will go back as far as Babylon Empire. Ano po? Okay, sa Babylon, nagse-celebrate sila ng pinaka-birthday daw ni Tammuz. Okay, yung Legend of Tammuz, mababasa niyo diyan sa kanilang kasaysayan, ano po, na the Legend of Tammuz was the son of Nimrod in the book of Genesis, the son of Nimrod through Semiramis in the book of Genesis, ano po. So birthday niya yan, December 25. And itong the Legend of Tammuz, itong si Tammuz, ito ay sinasamba nila ay yung araw, ano po, the sun god, ano po, nang tinatawag nila, ano po. At nung natalo ng Persia ang Babylon, siyempre yung kultura ng mga Babylonia ay minana din ng mga Persia. So from Babylon to Persepolis, nung they were conquered by Persia, ay ganun din, ano po, minana din nila yung December 25 to be the birthday of their god, ano po. And it was carried all the way to Rome, ano po, to Constantine the Great, the Emperor of Rome, in 312 AD, when he implemented the Edict of Toleration, ano po. So kung titingnan nyo, itong December 25 ay hindi yan talaga ang birthday ng Panginoon, ano po. Okay, ito ay sinang-ayunan ng mga ano ito,
well-known scholars or historians, ano po. Okay? Halimbawa, itong si Eusebius, ano po. Si Eusebius uh, known to be sino to si Eusebius noong 264 to 348 AD. Nabuhay siya. Si Eusebius was known to be the father of church history. Ay ganito ang kanyang sinasabi. Ano po? Kasama niya si Tertullian noong 160 AD. Okay? So, ganito ang sinasabi ng dalawang historian na ito. Ano po? Ito ay 100 years after the birth of the Lord Jesus Christ. Barely si Tertullian, ano po. Si Eusebius naman close to 3 centuries after the birth of the Lord Jesus Christ. Ang sinasabi ng dalawa nito, si Tertullian sa ni Eusebius, ay ganito, ano po. Okay? Sumulat sila ayon sa kanilang sulat, ganito, ano po. Sumulat sila patungkol kay Cleopatra na 28 years, sabi nila, after the death of Cleopatra and Mark Antony ay ipinanganak ang Panginoon. So kailan yon? At itong pagkamatay ni Augustus Caesar, ano po, namatay si Augustus Caesar noong 14 AD. Nagsimula siyang maghari noong 40 BC. Okay? From 40 BC, ang rule ni Augustus ano ito? Augustus Caesar, magmula 40 BC hanggang 14 AD. Kasi 14 AD na namatay siya eh. Okay? Na ang sinasabi nila na ang kapanganakan ng Panginoon is nag-agree sila is 2 BC. Okay? 2 BC. Ano po? At yan ay sinang-ayunan din dito sa salita ng Panginoon, ano po, sa Book of Luke nung lumabas nung namatay naman si Herod, ano po, namatay si Herod in the Bible 1 BC. Okay? So ang kapanganakan ng Panginoon, sabi ni according to Tertullian and Eusebius, was 2 BC. Okay? 2 BC. Yan ang kanyang kapanganakan, ano po. At anong buwan siya ipinanganak? Kasi nakita natin sa scripture si John the Baptist na pinsan niya ay nauna si John the Baptist ng 5 buwan. Ano po? 5 buwan. Babasa natin yan sa scriptures. Ano po? At ipinanganak daw si John the Baptist noong April 2 BC. Okay? April of 2 BC. Year 2 BC, ha? So kung ipinanganak si John the Baptist ng April, ito ay makikita natin sa pag-aaral natin sa susunod. Ano po? We will just go through this in passing. Ano po? Kung ipinanganak si John the Baptist ng April, so after 9 months, yun ang birthday ng birth month ng ating Panginoon. That is supposed to be April, May, June, July, August, at saka
September after 5 months. Sabi doon na po in the scripture. So yun, makikita natin, maliliwanagan natin yan sa susunod na pag-aaral natin. I just mentioned that in passing dahil kinakailangan ito makikita natin. Ano po. So, ngayong umaga, pupuntahan natin itong ano yung tinatawag nating the prophecy of the coming Messiah. Ano po, na nagsimula dito sa Genesis chapter 3 verse number Genesis chapter 3. Saan na ba ang Genesis natin? Genesis chapter 3 verse number 15. Makikita natin dito, ano po? God had declared an all-out war against Satan po dito. Kumbaga dito sa Genesis chapter 3 verse number 15, ito ay round 1 ng labanan ni Satanas at saka ng Panginoon. Ano po? At makikita natin sa Genesis 3 verse number 15 na basa natin. Anong sabi diyan? Sa Genesis 3 number 15. Sandali lang sa mga nasa YouTube at sandali lang. At i-maximize ko tong aking screen para makita ko. Sige. Yan na ba yung Genesis 3:15? Tanggalin mo yung highlight at para makita natin. Hindi ko makita. Genesis 3:15, and I will put enmity, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So dito yung prophecy ng the very first prophecy of the coming Messiah, na binabanggit niyan the seed of the woman. Ano po? Okay? Now, particular ito dahil pag sinabing the seed of the woman, that implies that the coming of the Lord Jesus Christ, the Messiah, would be through a virgin. Okay? A young woman, a virgin, not particularly a virgin, not just a young woman. So the seed of the woman binabanggit dito, ano po? It's not, so the coming Messiah, ang kanyang lineage ay it was announced dito po, ano po, sa Genesis 3 verse number 15. And since siyempre kausap ng Panginoon diyan si Satan, ano po, na sabi diyan, it shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. Sabi diyan, ano ho? It is an idiomatic expression of the defeat of Satan. The Lord Jesus Christ, when he pag na-fulfill na itong Genesis 3:15, God will knock him down. Sabi diyan sa language ng boxing, ano po? It shall bruise thy head. Sabi diyan, ano ho? Tatamaan ka sa ulo, sabi diyan, and thou shall bruise his heel, sabi diyan. So ayan po yung declaration ng Panginoon na an all-out war against Satan. Bakit an all-out war against Satan? Dahil Satan deceived Adam and Eve, and Adam and Eve was cursed, ano ho? Na alam na natin yung kwento nila diyan. So yan yung prophecy of the coming Messiah. And then nung nagsimula yung kaniyang yung declaration ng Panginoon na yan, so Satan is expecting the coming of the Lord Jesus, the coming of the Messiah. He is expecting, dahil alam niya na darating ang Panginoon dito sa lupa, dahil that will signify, that will finalize his defeat, ano po,
and that will seal his judgment in the lake of fire. Para hindi mangyari yan, ang ginawa ni Satan, ganito, ano po, maraming, hindi natin pupuntahan lahat, pero konti lang yung pupuntahan natin. In summary, ano po, dahil alam ni Satan na darating ang Panginoon dito sa lupa, because of God's declaration sa Genesis 3:15 of the coming Messiah, Satan tried to prevent, ano po, Satan tried to prevent the coming of the Messiah. So, para hindi siya itapon sa impyerno, ang ginawa ni Satan throughout the Old Testament ay sinubukan niyang pigilan yung pagdating ng Panginoon. Ano po? Halimbawa, dito po sa Genesis chapter 6, nakita natin sa Genesis chapter 6, napag-aralan natin dito, ano po, sa Genesis chapter 6, ano po, nakita natin, the corruption, ano po, Satan corrupted the line of Adam dito noong taas mo, noong tinuruan niya ang mga tao to rebel against God, ano po, sabi niya yung pagdating ng mga tinatawag natin ditong fallen sons of God. The sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they choose, sabi diyan, ano po. Okay, dahil diyan, the Lord said, my spirit shall not always strive with man, sabi diyan. So, the line of Adam was corrupted. Bakit it was corrupted? To prevent the coming of the Messiah. Ano po? Okay? So, diyan, Genesis chapter 6. And then, puntahan naman natin yung ito ay in passing, wala tayong mahabang panahon, pero in passing pupuntahan din natin yung panahon dito sa Genesis chapter 12 again. Dito na naman yung prevention, ano po, Satan's attempt to prevent the coming of the Messiah, ano po. Kasi it was prophesied sa Genesis chapter 3. So, sa Genesis chapter 12, nakita natin, Genesis chapter 12 verse 17, andito yung corruption naman ng seed ni Abraham, ano po. Okay? Dito basa natin sa Genesis chapter 12, ano po. Particularly sa verse 17, and the Lord plagued Pharaoh and his house with great plague because of Sarai, Abraham's wife. Ang ginawa kasi ni Pharaoh, kinuha niya yung si Sarai na asawa ni Abraham, ano po. Okay? This is one way to corrupt the lineage of the coming Messiah. Kasi pinili si Abraham to be, ang sabi diyan, get thee out of thy country and I will bless thee, and in thee shall all the families of the earth will be blessed, sabi diyan, ano po. And out of thee shall come forth itong coming Messiah, ano po. Okay, so Satan tried to corrupt the lineage of Adam. He failed. He tried to corrupt by sending the fallen sons of God to corrupt the human race. Again, Satan failed because God chose Noah to preserve the purity of the race, so that the coming Messiah will be realized, ano po. Okay? Kaya mababasa natin sa aklat na Genesis, Noah was perfect in his generation. Ibig sabihin niyan, his line was not corrupted. So, yung first time to
prevent the coming of the Messiah na ginawa ni Satan in Genesis chapter 6 failed. Okay? And then, nung pinili ng Panginoon si Abraham to be the blessing of all the nations, dito nabasa natin sa Genesis chapter 17. 17 ba yan? So, chapter 17, again, Satan failed. Okay? Kaya, taas mo nga hanggang verse 20. Kaya sabi diyan, and Pharaoh called Abraham and said, what is this that thou hast done to me? Why didst thou not tell me that she was your wife? Sabi diyan. So, hanggang verse 20. Verse 20. Kaya sabi niyan sa verse 20, and Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away, and his wife, and all that he had. Okay, so again, hindi naman nag-succeed, hindi naman si Satan to corrupt the line of the Messiah dito sa kay Abraham. Ano po? At nakita ho natin 'yan, ano po. And then sa pagdating sa ano ito? Pagdating ng Genesis chapter, anong chapter ito? Hindi. Genesis chapter 50. 50 ba yan? Yan, okay. Ito ang pagdating naman na yan ng mga ng bansang Israel sa Egypt, ano po. Okay, pumunta ang the 12 sons of Jacob sa Egypt dahil nagkaroon ng famine. Kung babasahin niyo yung kwento diyan, pumunta sila sons of Jacob, or the 12 sons of Jacob, or the patriarch of the nation of Israel, dahil God choose them to be a blessing, ano po, to all the nations, at para hindi para makurap na naman yung lineage nila. Okay, ang ginawa ni Satan dito ay nagpadala siya ng famine, ano po. So natin babasahin yun dahil mahaba yun, chapter hanggang magmula, actually whole chapter yan, ano po. Okay, so the famine. So magmula doon sa corruption of the line of Adam hanggang sa corruption ni Abraham hanggang sa famine, Satan tried to prevent the coming of the Messiah. And also dito sa Exodus chapter 1, puntahan natin yung Exodus chapter 1. Dito naman sa Exodus chapter 1, verse number 16, basa natin dito, nung dumami na ang mga Israelites sa Egypt, ang sabi ni Pharaoh, si Pharaoh na hindi nakakilala sa kanila, verse 16, and he said, when ye do the office of the midwife to the Hebrew women, and see them that see them that upon the stools it is if it is a son, then ye shall kill him, but if it be a daughter, then she shall live. So dito nagbigay ng edict si Pharaoh sa kanyang mga kumadron na nagpapaanak sa mga Israelita, ano po. Sabi ni Pharaoh, kung nagpapaanak kayo sa mga Hebrew, kapag yung anak nila ay lalaki, patayin nyo kaagad. Sabi niya, kung babae, di buhayin nyo, sabi niya, ano po. Okay, hanggang verse number 22. Sa verse 22, verse 22,
And Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born ye shall cast into the river. Sabi diyan, ano? Ibig sabihin pagka another edict na ginawa ni Pharaoh, ano po, na inutusan niya yung kanyang mga tauhan, kung makakita kayo ng mga Hudyo na lalaki, ihagis nyo sa ilog, sabi diyan. At siyempre pag sinaming ihagis sa ilog diyan, that was the Nile River sa Egypt, daming mga buhaya doon, no? Di mamamatay ang bata. Ibig sabihin ipapakain ang mga Hudyo yung anak nila sa mga buhaya. Ano po? Okay? So ano ito? Sa Exodus chapter 1, the destruction of the male line. Again, dito makikita natin gusto ni Satan na hadlangan yung pagdating ng Messiah sa pamamagitan ng pagpatay niya sa lahat ng mga Hudyo na lalaki. Okay? Exodus chapter 1. And also sa Exodus chapter 14. Makita natin sa Exodus chapter 14, huwag na natin basahin lahat ito dahil dito sa Exodus 14 mga kapatid, kung babasahin nyo, nandito naman yung nung paalis na ang bansang Israel sa Egypt, hinabol ni Pharaoh ang mga Israelita upang patayin. Ano po? So these are just some events in the Old Testament. Marami ito hanggang sa line ni King David. Ano po, nung naging hari na si David, ganon din. There are multiple times na may mga tao na nagbalak na patayin siya, si David, ano po, even sa pamamagitan ni King Saul, ano po, para hindi dumating ang coming Messiah dahil it was prophesied na sa lineage ni Haring David darating ang Messiah, ano po. Okay? So dito sa Exodus 14, makita natin dito yung pag-atake upang patayin ni Pharaoh ang mga Israelita, ano po. Okay, so puntahan natin itong pangako ng Panginoon dito sa Genesis 49 verse number 10. Dahil nandito yung pangako ng Panginoon sa Genesis 49 verse 10 nung mamamatay na si Jacob, ano po, at pinagpala niya ang kanyang mga anak. Ang sabi ni Jacob sa kanyang kay Judah sa verse 10, si Judah ba yan? Sa verse number 10, the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be. Ano po? So dito makikita natin that the coming Messiah will go through the tribe of Judah. Sabi diyan, maliwanag ko diyan, that is a prophecy. Okay? So, the coming Messiah na sinasabi sa Genesis 3:15, ilang beses nang hinadlangan ni Satan yan hanggang dito sa Genesis chapter 49 sa sinabi ulit ng Panginoon, ano po, yung pagdating ng Messiah, yung salitang Shiloh diyan, ano po, that is the Old Testament, ano po, name of the Lord Jesus Christ, so to speak, ano po, until Shiloh comes. So the coming Messiah must go, can be traced through the lineage of Judah, ano po, yan, maliwanag yan. Pero ito, tingnan natin, pagdating sa Jeremiah 22 verse number 30, ganito po ang sinasabi.
Tignan niyo dahil malapit na tayong matapos. Andito po yung essence ng tunay na Pasko, ano po. Jeremiah 22 verse number 30, last verse. Ang sabi diyan sa verse 30. Verse 30. Thus said the Lord, write ye this man childless, a man that shall not prosper in his days, for no man of this seed shall prosper, sitting upon the throne of David and ruling anymore in Judah. Okay, so anong sinasabi ni Jeremiah diyan? Ito pong tribe ni Judah, sabi diyan, tribe ni Judah, na hari itong si Jeconiah or si Jehoiakim, ano po? Okay? Ay magiging childless. Ibig sabihin, mapuputol yung kanyang lineage. Now, that is in contrast doon sa prophecy sa Genesis 49 verse 10 na ang pagdating ng Messiah must come through the lineage of Judah. Diba? Nabasa natin sa Genesis 49 verse 10. Pero dito sa Jeremiah 22 verse 30, ang sabi ng Panginoon, hindi na magkakaroon ng anak na lalaki, hindi na maghahari, wala nang hari na manggagaling dito sa tribe ni Judah. Sabi diyan, Nako, nung narinig ni Satan yan, tuwang-tuwa siya dahil nahadlangan niya yung pagdating ng Messiah. Kapag hindi dumating ang Messiah, ay makakaligtas siya. Kasi pag dumating ang Messiah dito sa lupa, siya po ay paparusahan at sesentensyahan. At he will be judged at na katulad sinasabi sa book of John, mga kapatid. So, paano nangyari ito? Ano ang ginawa ni Satan dito? Tuwan-tuwa siya dahil ang sabi niya, nako, ayan. Hindi na darating ang Messiah, sabi diyan, Okay, tuwan-tuwa siya. So, paano ito? That is in contrast to the prophecy sa Genesis 3:15. Ganon din doon sa Genesis 49 verse 10, that the coming Messiah must go through the line of Judah. Okay? So paano nangyari ito? Ano ang sitwasyon dito? Ibig sabihin po dito, mga kapatid, this is the very reason, tingnan niyo po, ito ay makikita natin sa pag-aaral natin sa lulubin ng Panginoon susunod na linggo, itong pag-aaral natin sa genealogy of the Lord Jesus Christ. Dito natin makikita, the very reason why the Lord Jesus Christ came in the flesh through a virgin birth. This is the very reason, Okay? Kaya magmula noon, bago dumating ang Panginoon dito po sa lupa, lahat ng mga babaeng Israelita is always looking for the coming of the Messiah. Dahil pagka ipinagbuntis nila ang Panginoon, ay sila ay papagpalain. Yan yung tinatawag ni Daniel na the desire of the women, in the Old Testament. They are always looking for na ang mga babaeng Israelita maging nanay sila ng ating Panginoon. Okay? So nung nalaman ni Satan ito, that God had cursed the lineage of Judah, dito po sa Jeremiah 22 verse number 30, tuwang-tuwa na siya.
Okay? Tuwan-tuwa na siya. Nako, hindi na daw darating ang Mesyak, ang Mesaya. Okay? So paano ang ginawa ng Panginoon? Not until nung dumating ang Panginoon dito nung binasa natin dito sa Luke chapter 2, di ba? Sa Bible reading natin kanina. Sa Luke chapter 2, nakita natin sa Luke chapter 2, sa Bible reading natin, anong verse yun? Yung there was a multitude of heavenly hosts, sabi sa Luke chapter 2. Tingnan nyo ha? 13? Luke chapter 2. Ayan, mabasa natin. This is the very reason, asan na ba yan? And suddenly, there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God. And sa verse 14, saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Bakit sila? Bakit masayang masaya? Bakit masayang masaya? Tingnan niyo natin mga kapatid. Bakit naging masayang masaya ang mga anghel nung in-announce nila na darating ang Panginoon dito? Bakit naging masayang masaya sila? When the Lord was incarnated. Okay? Dahil it was prophesied in Isaiah chapter 7 verse 14. Alam naman natin yon, that behold, a virgin shall conceive, sabi doon, ano po, and bear a son, and shall call his name Emmanuel, ano po. So it was fulfilled po dito. At nung dumating ang Panginoon dito sa Luke chapter 2, the angels were singing and singing praises to the Lord. Bakit? Tuwang-tuwa sila dahil ang alam nila, nagkamali ang Panginoon nung sinabi niyang when he cursed the line of Judah in Jeremiah chapter 22 verse number 30. Okay? Paano kaya ito sa isip ng mga angelic being? Paano mangyari ito? Paano darating ang Mesias, dahil inaabangan niya ni Satan. He tried to prevent many times in the Old Testament, ano po, the coming of the Messiah. At sa tingin niya nagtagumpay siya. Pero hindi niya alam itong curse sa lineage ni Judah ay nagbigay ng dahilan that the Lord must be born of a virgin. Ano po? Okay? Kaya necessity itong virgin birth ng ating Panginoon. Ito po yung uniqueness ng Panginoon kumpara sa lahat ng mga deities, that He is the unique God. Ano po? He is not just the only begotten Son. He is the unique God. That is the correct translation po in the eclectic version, yung monogenes theos. Okay? Unique God. It's not the only begotten Son. Ano po? Hindi po 'yan, ano po? Hindi 'yon ang ibig sabihin, ano po? Okay? Dahil diyan sa pag-aaral natin sa original word niya, nakikita natin ito po yung uniqueness, nakabi ko nga, ng ating Panginoon, that He was virgin born. Ano po? Kaya nung ipinanganak ang Panginoon dito po sa Luke chapter 2, the angels were singing and glorifying God dahil alam nila na ang pagdating ng Mesiah, it was not prevented. Satan did not successfully prevent the coming of the Messiah. Ano po? So pagdating sa Luke chapter 2, Satan received an uppercut that knocked him down, kumpara sa boxing, ano po. Okay? Nung pinanganak ang Panginoon dito po sa Luke chapter 2, ano po, ito po yung fulfillment ng sinasabi ni Prophet Isaiah, ano po, sa Isaiah chapter 9, babasahin ko po sa inyo sa Isaiah chapter 9 verse number 6 ba 'yon? Basahin natin.
Wag na natin puntahan dahil magtatagal pa tayo sa Isaiah 9. O tama, Isaiah 9 verse number 6. Ano sabi diyan? Ano po? Ano sabi diyan? For unto us a child is born. Pag sinabing a child is born, that is his incarnation. That is his virgin birth. Okay? Unto us a child is born. And unto us a son is given. Magkaiba po yung a child is born sa a son is given. A child is born refers to his humanity, to his inception, to his incarnation, ano po? His virgin birth, his virgin born. Ano po? A son is given speaks about his deity that is on the cross. Ano po? That God paid the penalty for our sins and sealed the destiny of Satan. Kaya nung ipinanganak ang Panginoon sa Luke chapter 2, Satan received an uppercut that knocked him down. Pagdating naman sa nung namatay ang Panginoon sa krus, ano po? Ang tingin ni Satan panalo na siya. Yun pala yung pagka-knock out niya na dito po sa lupa. Hindi na siya nakabangon, ano po. Okay? So, kumbaga pagdating sa 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 kamatayan ng Panginoon, na knock out na si Satan, ano po. Hilong-hilo na siya. And then when take note, when the Lord Jesus Christ rose from the grave, ang sabi niya sa Matthew 28 verse number 18, all power is given unto me in heaven and in earth. O dito bumangon pa si Satan, pero binugbog na naman siya ng pagkatakot-takot, ano po. Kinuha na ng Panginoon yung kapangyarihan ng kamatayan mula kay Satan. Kaya mababasa niyo sa Book of Revelation that the keys of death is now given, ano po, is now taken by the Lord Jesus Christ, ano po, the offspring of David, sabi po doon, ano po. Okay, so yan, this is the very reason, balik tayo doon sa Luke chapter 2. This is the very reason why the curse of the lineage of Jehoiakim or Jeconiah was given to Jeremiah 22 verse number 30. Ano po? Alam ng Panginoon that Satan will try to prevent the coming of the Messiah. So, as a decoy para lituhin si Satan, dahil pagdating dito sa Jeremiah 22 verse number 33, ang sabi ng Panginoon, itong tribe ni Judah ay hindi na magkakaroon ng anak na lalaki. Kumbaga, mapuputol na yung lineage ni Judah. Okay? In contrast doon sa Genesis 49 verse 10 na ang sabi ng Panginoon, doon, sa tribe ni Judah shall come forth a lawgiver. Shiloh is his name. The Messiah, the Messiah. But when God cursed the lineage of Judah sa Jeremiah 22, kumbaga nagkaroon ng katuwaan si Satan, ano po? Ay, nako, sabi niya siguro, ano po. Okay. Pero hindi niya alam, this is the very reason why the Lord Jesus Christ must be born of a virgin, ano po. So virgin birth niya, ano po. So yan po yung essence ng Kapaskuhan natin. Nalaman natin ngayong umaga. Next time papag-aralan natin, ano ho. Nalaman natin ngayong umaga yung yung sovereignty ng Panginoon through all this konti lang yung pinuntahan nating ways how to prevent
the coming of the Messiah na ginawa ni Satan, ano po. At malalaman natin yan sa second part natin, yung when we will study the genealogy of the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 1 and Luke chapter 1. Ay makita natin ano po yung essence o kaya yung isa pang area ng uniqueness ng Panginoon, ano po, that He is the unique God, ano po, and He is incomparable, ano po. Okay, so salamat po sa pag subaybay sa mga nasa YouTube natin. At next time magkita-kita tayo ulit sa susunod na pag-aaral. Siguro part 2 itong biblical view of the birth of the Lord Jesus Christ. Next time we will study, the Lord willing, itong essence ng kanyang genealogy, dahil may magandang genealogies in the Bible are not just plain genealogies, ano po. Meron pong hidden message diyan sa mga diligent student of the Bible, ano po. Okay, makikita natin 'yan next Sunday. So see you again sa susunod na pag-aaral natin dito po sa Theonomy channel, and may God bless you and God bless us all.